Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay, mga pag-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, at mga pamamaraan po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na, natanggap, at aalis na po papunta dito sa ibang bansa para makapagtrabaho. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, dito po sa may Saudi Arabia, at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood, sumusubaybay, tumatangkilik at sumusuporta po sa ating bawat vlog. Mga kakayod, pag-uusapan lang natin sa vlog na to yung dalawang Pinay caregiver na nakulong ngayon sa bansang South Korea. Ano yung mga dahilan, paano sila nakapunta doon, at ano yung mga posibleng mga kakaharapin nilang problema na resulta sa kanilang sitwasyon sa kasalukuyan. Mga kakayod, based po sa mga balita na nakinig at nakita natin sa mga trusted sources, may dalawa pong Filipina caregiver ang kasalukuyang nakakulong po sa immigration ng Busan, South Korea dahil tumakas po sila sa nagiging employer nila at naghanap po sila ng ibang trabaho bilang isang cleaner sa kadahilanan po na yung sinasabi nila na sobra-sobra yung oras ng pagtatrabaho nila doon bilang isang caregiver. Itong dalawa na itong mga kakayod na nahuli or under custody ngayon ng immigration ng South Korea, kasama po to sa totally 100 individuals na caregiver na galing po sa Pilipinas sa pamamagitan po ng government to government program ng South Korea at sa Pilipinas. Kasunduan na pagpadala ng mga caregivers ang bansang Pilipinas para po sa bansang South Korea dahil sa kanilang aging population na nangangailangan sila ng mag-aalaga at mag-aasikaso nito sa kanilang mga matatandang mamamayan. But sad to say mga kakayod, itong dalawa na to, hindi siguro nila nakayanan yung haba ng oras saka yung bigat ng trabaho. Umalis sila at naghanap sila ng ibang trabaho doon bilang isang cleaner hanggang sa doon na sila nahuli ng pulis at saka local immigration dahil illegal po yung ginawa nila na nakasira po doon sa agreement ng dalawang bansa dahil nilabag po nila yung kasunduan. Kaya sa ngayon mga kakayod, under investigation po sila. Medyo na-hold muna yung possible na next batch na ipapadalang mga caregiver na Pilipino doon sa South Korea dahil inaayos pa nila yung mga kasunduan. Nilalagyan pa nila ng mga ibang mga clauses at saka ibang mga adjustment at undergo pa po ng investigation yung dalawang Filipina caregiver na under custody ngayon ng immigration ng South Korea. If ever ma-conclude talaga ng both parties na nagkaroon sila ng paglabag, pwede silang ma-deport pabalik dito sa Pilipinas at kahit ma-deport man sila, meron pa rin silang matanggap na tulong galing po sa OWA, DMW at saka sa iba pang mga sangay ng gobyerno ng Pilipinas na may kaugnayan po sa OFW. Mga kakayod, pinag-uusapan natin to para po may
makitang reality or makatotohanan ng sitwasyon yung mga kakayod natin dun sa Pilipinas na mga first timer OFW, lalo na sa mga caregivers, na wag sana nilang tularan yung ginawa ng dalawa nating kakayod na mga Pilipinang caregiver, dahil blessed po na makapunta at makapagtrabaho po sa may South Korea, dahil wala po tayong napabalitang abuso, pananakit, hindi pagsunod sa mga kontrata at iba pang mga hindi pabor na mga pangyayari na naganap po sa bansang South Korea para po sa mga OFW. Hindi po katulad dito sa Middle East, dito sa Saudi, na mahirap yung sitwasyon ng mga Pilipina, mga OFW, yung mga caregivers na nagtitiis lang talaga para sa pangarap, para makaipon, at para pagdating ng araw na makauwi na sa Pilipinas, maiahon na yung pamilya sa kahirapan. Kaya kung isa ka mang baguhan na OFW, lalo na pag paalis ka na, isa kang caregiver at mapunta ka sa mga magagandang bansa tulad ng South Korea, pagtiisan mo kung ano yung magiging trabaho mo doon or yung mga duties and responsibilities mo as a caregiver. Kasi swerte ka na po na dyan ka napunta, mahal yung sahod, open yung bansa na yon, fair yung treatment nila sa mga expat, at government to government program po yun. So it means protected ka po, at saka responsibility ng host country na alagaan ka, dahil meron po silang kasunduan sa ating bansang Pilipinas. Mga kakayod, sad to say, dahil sa ginawa ng dalawa nating kakayod na Pinay caregiver, na apektuhan yung mga kasama nila, yung mga susunod pa sana na batch, at hindi natin maiwasan na magkaroon ng mga tampo or mga bad views sa part ng South Korean government. Sana hindi na ito maulit, at saka dapat maging sigurado ka bago ka papasok sa isang desisyon, para hindi ka po malagay sa alanganin, hindi ka pa bago-bago ng galawan at saka desisyon kung nandun ka na sa bansang pupuntahan mo, at para wala kang madamay na ibang tao. Mga kakayod, isa po tayo sa nakapasa, nagkaroon ng national certificate ng caregiving. Nag-apply tayo dati, yun yung pinakauna nating trabaho na in-applyan papunta dito sa ibang bansa. Pero hindi talaga binigay sa atin yan ng Panginoon, dahil wala tayong pang-placement ng mga panahon na yon, at saka hindi talaga siguro para sa atin kahit gusto natin. Kaya bless po ang mga napili, kahit sobrang daming nag-apply, na makaalis sa Pilipinas na caregiver, makapagtrabaho sa mga magagandang lugar. Kaya ayusin nyo na, at saka isipin nyo na kaya nyo, dahil sa pamilya nyo, sa sarili. At lalo na pag government to government program, huwag nyo namang ipahiya yung bansang Pilipinas na nag-sponsor sa inyo papunta doon sa nakasunduan nilang bansa na pagtatrabahuhan nyo. Mga kakayod, kung may maidagdag ka man sa ating napag-usapan, please comment po sa baba para ma-recognize natin kayo at mabasa, malaman ang ating mga baguhang OFW na magtatrabaho na dito sa iba't ibang bansa, para magkaroon po sila ng bagong kaalaman. At kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe, and hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel. Mga kakayod,
Marami po ang nagtapos ng caregiver, kahit tapos at saka registered nurse, na ginagrab na lang yung opportunity, na pinatos na lang yung mga open na caregiving jobs papunta dito sa ibang bansa. Pero hindi po lahat nagkakaroon ng chances or ng swerte na makapagtrabaho. Noon po, ang mga caregiver na OFW, lalo na sa bansang Israel, Canada, at sa iba pang parte ng mundo, na good quality service, hindi talaga nang iiwan kahit sa oras ng kagipitan, kahit buhay pa yung maibuwis. At saka iniisip talaga na kapamilya na rin natin yung inaalagaan, na nagiging amo ng bawat caregiver na Pilipino. Mga kakayod, siguro may rason sila kung bakit nagawa nila yon, or may pagkukulang yung naging employer nila. Sana maiharap sila para malaman kung ano yung mga problema, at saka next time hindi na maulit, at saka wala na pong mailagay sa alanganin, wala nang magkaproblema, at wala na pong mag-alala na pamilya na maiiwan at saka babalikan dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay kasama talaga ang swerte. Pero dapat may dasal ka, at pag nandun ka na sa trabaho mo, alagaan mo, pahalagahan mo, at tiisin mo hanggang sa matapos para yung pangarap mo maging buo, makuha, at magkaroon ng kagandahang epekto pagbalik mo sa iyong pamilya sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.